What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang 2014 American thriller film na pinamagatang Nightcrawler. Nagsisimula ang pelikula sa LA sa kalagitnaan ng gabi, kung saan nakilala natin ang ating bida, si Lou. Siya ay isang magnanakaw na kasalukuyang nagtatangkang sirain ang isang gate ng bakod sa isang bakuran ng Riles. Ilang sandali pa, nahuli siya ng isang security guard, na nabigla nang makitang nawasak ang gate. Hiniling ng gwardya ang ID ni Lou, at siya ay sumunod habang iginiit na siya ay inosente. Ngunit bigla niyang ninakaw ang relo ng gwardya at tinakbo dala ang ninakaw na bakod. Sa sumunod na eksena, dumating si Lou sa isang junkyard at ibinenta ang bakod na ninakaw niya. Tinanong niya ang may-ari kung maaari siyang kunin dahil kailangan niya ng matatag na trabaho. Sinabi ni Lou na siya ay isang masipag at isang mabuting mag-aaral nung siya ay nag-aaral pa. Gayunpaman, sinabi ng may-ari na hindi siya kumukuha ng mga magnanakaw at pinaalis siya. Bigo si Lou na umuwi, at habang nasa daan, napansin niya ang isang aksidente sa ilang sasakyan ng pulis na nakaparada sa malapit. Naiintriga, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at naglakad patungo sa pinangyarihan. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang cameraman na kinukunan ng aksidente. Tamang pinagmamasdan lang ito ni Lou habang kinakaladkad ng pulis ang nasugatang biktima palabas ng sasakyan. Nang matapos sila, nilapitan ni Lou ang isa sa mga cameraman, si Joe, at tinanong kung saang channel siya nagtatrabaho. Sumagot ito sa kanya na ibebenta niya ang footage sa alinmang channel ang may pinakamalaking bayad. Naiintriga si Lou at sinubukang magtanong pa, ngunit nakatanggap si Joe ng tawag tungkol sa isa pang insidente at umalis. Sa pag-uwi, patuloy na iniisip ni Lou ang kanyang nakita kanina. Binuksan niya ang telebisyon at nagsimulang mag-flip sa iba't ibang channel. Sa pagbubukang liwayway, sa wakas ay nakita niya ang video ng aksidente sa isa sa mga channel ng balita. Kinabukasan, nagnakaw si Lou ng isang road bike at dinala ito sa isang pawn shop. Pagkatapos ay ipinagpalit niya ito sa isang camera at isang radio interceptor. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang sasakyan at nakikinig sa radyo ng pulisya, umaasang marinig ang anumang malapit na insidente. Hindi nagtagal ay narinig niya ang tungkol sa isa at agad na sumugod sa nasabing lokasyon. Pagdating niya, sinimulan niyang kunan ng video ang isang lalaki na inatake ng isang carjacker at malubhang nasugatan. Ngunit napakalapit niya sa eksena kaya napilitan ng mga pulis na tanggalin ang lahat ng cameraman. Dahil dito, nagalit si Joe at pinagalitan siya sa pag-abala sa kanyang trabaho. Nang maglaon, nagtungo si Lou sa isang channel ng balita na tinatawag na KWA6 at nakipagkita sa direktor, si Nina. Habang pinapanood niya ang video, para siyang tinatamaan sa dami ng pagdanak ng dugo. Naniniwala siya na bibihagin nito ang mga manonood kaya magpapasya siyang bilhin ito. Nang makipagnegosasyon sa presyo, humiling si Lou ng malaking halaga, ngunit inalok siya ni Nina ng karampatang hiniling niya, na tinanggap niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa anumang trabaho o mga pagkakataon sa internship ang pwede sa kanya, ngunit tumanggi si Nina. Sa halip, pinayuhan siya nito na ipagpatuloy ang pagkuha ng naturang footage at dalhin ito sa kanya. Sinabi niya na ang pinakakaakit-akit na bagay na obserbahan mo, ay yung mga mayamang puting tao ang biktima ng mga pag-atake. Nang maglaon, umuwi si Lou at nakita ang kanyang footage sa telebisyon, na labis niyang ipinagmamalaki. Sa umaga, nakita namin siya sa isang restaurant, naghihintay ng kung sino. Siya pala ay mag-i-interview sa isang binata na nagngangalang Rick para maging kanyang assistant. Malapit nang dumating ang lalaki, at maliwanag na nahihirapan siya sa financial at wala pang karanasan sa larangang ito. Gayunpaman, nagnegosasyon sila sandali at pumayag si Lou na bayaran siya ng maliit na halagang $30 bawat gabi. Sa gabi, nakikinig ang dalawa sa radyo ng pulisya sa kanilang sasakyan. Kapag nabalitaan nila ang tungkol sa isang aksidente, inuutusan ni Lou si Rick na basahin ng malakas ang mga direksyon habang nagmamaneho siya. Nagsimula siyang magmaneho na parang baliw, na nagpakaba kay Rick at nagdulot sa kanya ng maling direksyon. Dahil dito, huli silang dumating sa pinangyarihan ng 5 minuto, matapos makunan ng isa pang cameraman ang footage at dinala na ng ambulansya ang biktima. Nagalit si Lou dito at pinagalitan si Rick sa kanyang pagkakamali. Di nagtagal, nalaman nila ang tungkol sa isa pang insidente at nakarating doon sa tamang oras.
Natuklasan nila na may naganap na pagnanakaw sa isang bahay, ngunit walang kawili-wiling na itala. Kaya habang ang mga pulis ay nagkakagulo, si Lou ay lumusot sa loob ng bahay. Hinanap niya ang kusina, at kalaunan ay nakakita siya ng mga butas ng bala sa refrigerator. Kumuha siya ng mga larawan at muling inayos ang mga larawan ng pamilya upang isama ang mga butas ng bala sa isang frame. Palihim niyang ni-record ang mag-asawang biktima, na nakikipag-usap sa mga pulis. Pagkatapos, ipinakita ni Lou ang footage kay Nina, na labis na humanga. Dahil sila lang ang may totoong kuha ng mukha ng biktima, tiwala siyang tataas ang kanilang ratings. Ang kanyang kasamahan ay hindi natutuwa sa ideya at naninindigan na ito ay trespassing. Gayunpaman, ibinasura ni Nina ang kanyang pag-aalala at pinuri si Lou para sa isang mahusay na trabaho. Sa mga susunod na araw, nakakuha sina Lou at Rick ng maraming bagong footage ng mga nakakatakot na insidente. Patuloy na ipinagbibili sila ni Lou kay Nina at kumikita ng malaking halaga. Sa kanyang mga kita, in-upgrade niya ang kanyang kagamitan at bumili ng mas mabilis na sasakyan para sa trabaho. Isang gabi, dumating si Lou sa isang aksidente sa sasakyan upang kumuha ng scoop. Habang nagagambala ang driver, lumapit siya sa isang bangkay sa di kalayuan at kumuha ng ilang video. Inilipat pa nga niya ang katawan sa isang lugar na naliliwanagan ng mga headlight para makakuha siya ng mas magandang larawan. Nang maglaon, ipinakita niya ang footage kay Nina, na muling humanga. Pagkatapos ibigay sa kanya ang bayad, sinamantala ni Lou ang pagkakataong anyayahan siya sa isang date. Bagamat mukhang may gusto sa kanya si Nina, tumanggi siya, at sinabing mas gusto niyang panatilihing propesyonal ang kanilang relasyon. Ngunit sa susunod na eksena, nakita namin na si Lou ay nakipag-date kay Nina sa isang restaurant. Hiniling niya sa kanya na maging manliligaw niya, ngunit sabi niya ito ay isang courtesy date lamang. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Lou na ang kanyang istasyon ay may pinakamababang rating sa lugar bago siya nagsimulang magbenta ng kanyang mga video. Binantaan niya ito, at sinabing kung hindi niya tatanggapin ang kanyang mga tuntunin, ititigil niya ang pagbebenta ng kanyang footage sa kanya. Nang makita ang kanyang bagong ugali, nabigla si Nina at walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanyang mga kahilingan. Kinabukasan, may bumagsak na eroplano sa lugar, ngunit pagdating ni Lou, natuklasan niya na may nakakuha na ng lahat ng footage. Nabigo, nagawa niyang mag-shoot lamang ng ilang mga random na clip at kalaunan ay ipinakita ito kay Nina. Nagalit ito sa kanya at pinarusahan siya dahil sa hindi pagkuha ng mga eksklusibong video. Ang bigo na si Lou ay bumalik sa bahay pagkatapos at sumigaw sa harap ng kanyang salamin bago ito basagin. Nang maglaon, nalaman niya mula sa balita na si Joe ang unang nakunan ng footage. Sa sobrang galit, nagmamadaling pumunta si Lou sa kanyang bahay at sinabutahe ang preno ng kanyang van. Di nagtagal, nang umalis si Joe para magtrabaho, nasangkot siya sa isang kakilakilabot na aksidente ng kotse. Agad na sumugod sina Rick at Lou sa eksena, at sinimulan muli ang pag-film sa kanyang katunggali na nasasakal hanggang sa mamatay. Dahil dito ay lubhang hindi mapalagay si Rick at hiniling niya kay Lou na huminto. Gayunpaman, itinatakwil ng baliw ang kanyang mga alalahanin, iginiit na kailangan nilang gawin ang kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw, nakalap ni Lou ang isang ulat sa radyo ng pulisya, ang pamamaril sa isang mayamang bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan bago dumating ang mga pulis at nakunan ang footage ng dalawang kriminal na tumatakas sakay ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay pumuslit si Lou sa loob ng bahay, kung saan maraming bangkay. Sinimulan niya ang pagkuha ng mga ito mula sa iba't ibang mga anggulo na may excitement. Kinukuha rin ni Lou ang isang walang laman na crib ng baby, umaasa na lilikha ito ng pagkabalisa sa mga manonood. Maya-maya pa, nadatnan niya ang isang biktima na buhay pa at hingal na hingal. Gayunpaman, sa halip na mag-alok ng tulong, nagpatuloy si Lou sa paggawa ng pelikula sa kanya. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit, kaya mabilis siyang tumakbo palayo doon. Sa susunod na eksena, binisita ni Lou ang istasyon ng TV at ipinakita kay Nina ang eksklusibong footage. Nagtatalo ang ibang empleyado na ang pagsasahimpapawid ng naturang footage ay hindi etikal, ngunit tila wala siyang pakialam. Pagkatapos ay humiling si Lou ng malaking halaga ng pera, at nagsimula silang mag-ayos ni Nina.
Sa kalaunan ay pumayag siyang bayaran siya ng $15,000, ngunit hindi nasiyahan si Lu dito at sinimulan niyang sirain ang kanyang mga kondisyon. Iginiit niya na hindi na siya muling makikipag-ayos at dapat niyang bayaran siya kung ano man ang hilingin niya. Hinihiling din niya na ang pangalan ng kanyang kumpanya, Video Production News, ay isama sa mga subtitle sa mga TV broadcast. Higit pa rito, hinihiling niya na ipakilala siya ni Nina sa lahat ng kanyang mga empleyado at maging sa kanyang mga nakatataas. Nalilito si Nina sa mga pilit niyang hinihingi, ngunit pumayag siya sa mga ito dahil ayaw niyang malagay sa panganib na mawala ang kanyang TRP. Kinaumagahan, si Lu ay nanonood ng kanyang footage ng may kasiyahan kapag may kumatok sa kanyang pinto. Lumalabas na may hinala ang mga detective sa pagkakasangkot niya sa insidente. Humihiling sila ng kopya ng video na kinunan niya, at binigyan sila ni Lu ng na-edit na bersyon na hindi kasama ang mga tumatakas na kriminal. Sinabi niya na nakita niya ang mga kriminal na umalis ngunit wala ang kanilang mga footage. Pagkaalis ng mga detective, hinanap ni Lu ang plaka ng mga kriminal sa internet at nakita ang isa sa kanilang mga bahay. Sa gabi, dumating sila ni Rick sa lokasyon, at ibinahagi ni Lu ang kanyang plano na magsagawa ng pag-aresto at i-film ito. Si Rick ay natakot na marinig ito at tumanggi na ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Binanggit niya na binabayaran siya ni Lu ng $30 sa loob ng maraming buwan, na sa tingin niya ay hindi patas. Pagkatapos ay humihiling si Rick ng pagtaas ng $75 bawat gabi o nagbabanta na iulat siya sa pulisya. Nang walang ibang pagpipilian, atubili si Lu sa kanyang kondisyon. Ilang sandali pa, napansin nilang umaalis ng bahay ang mga kriminal at nagpas siyang sundan sila. Hindi nagtagal ay pumasok ang mga kriminal sa isang restaurant, at sinamantala ni Lu ang pagkakataong makipag-ugnayan sa mga pulis. Iniulat niya na nakita niya ang dalawang armadong sospek sa restaurant at ibinunyag na sila rin ang mga taong pumatay sa isang pamilya kagabi. Naghihintay ang dalawa sa labas, handang hulihin sa sandaling arestuhin ang mga kriminal. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita ang mga pulis, na humantong sa isang shootout sa pagitan ng dalawang partido. Sa kasamaang palad, dalawang inosenteng tao ang napatay sa crossfire. Ang isa sa mga kriminal ay napatay din, ngunit ang isa ay tumakas gamit ang sasakyan. Bumalik si Lu sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho, habang si Rick ay patuloy na kinukunan ng pelikula ang mga tumutugis na pulis. Makalipas ang ilang minuto, bumangga at tumaob ang sasakyan ng kriminal, na nagpatigil sa paghahabulan. Pagkatapos ay ipinarada ni Lu ang kanyang sasakyan sa malapit at sinimulang kunan ng video ang mga bangkay. Inaanyayahan niya si Rick na sumama sa kanya sa labas, na sinasabing patay na ang kriminal. Masayang sumang-ayon si Rick at nagsimulang kunan ng video ang pinangyarihan ng aksidente. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nakipagtitigan siya sa kriminal, na buhay pa at maayos. Agad niyang binaril si Rick ng 2 beses, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Sinubukan ng kriminal na tumakas ngunit binaril siya ng mga pulis pagkaraan ng ilang sandali. Habang nasa bingit ng kamatayan si Rick, kinukunan siya ng pelikula ni Lu at malamig na sinabi na pinatay niya siya dahil sa kanyang pangba-blackmail. Naniniwala siya na ang mga kahilingan ni Rick para sa mas maraming pera ay magpapatuloy sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang kawawang bata ay tumugon na siya ay nambobola lamang at hindi na sana sinunod. Sa kalaunan ay sumuko siya sa kanyang mga pinsala, habang si Lu ay nakakuha ng malapitan ng kanyang mukha nang walang kaunting pagsisisi. Sa sumunod na eksena, ipinakita ni Lu ang footage kay Nina, na muling natuwa. Ang iba sa istasyon ng TV ay kinilabutan at sinasabing ito ay sobra, ngunit hindi sumasang-ayon si Nina. Nang maglaon, habang naghahanda siyang i-broadcast ang footage, 2 pulis ang nagpakita at hinihiling ang footage dahil ito ay ebidensya ng krimen. Ngunit tumanggi siyang ibigay ito, sinasabing pag-aari niya ito. Nang maglaon, nang ipatawag ng detective si Lu, kusang loob siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Inakusahan siya ng isang pulis na nagtago ng impormasyon at hindi nagbubunyag ng mga detalye tungkol sa mga kriminal noon. Nang tanungin kung bakit siya sumusunod sa kanila, nagsinungaling si Lu, na sinasabing hinahabol siya ng sasakyan ng mga kriminal. Inakusahan siya ng detective na isa kang halimaw, binanggit kung paano niya pinatay ang kanyang katulong at kinunan ang kanyang mga sandali ng kamatayan. Ngumiti lang si Lu at sumagot na trabaho niya iyon. Bagamat batid ng pulis na nagsisinungaling siya, hindi sapat ang mga ebidensyang ito para kasuhan siya,
kaya kalaunan ay pinalaya siya. Sa huling eksena, nakita namin na si Lo ay bumili ng 2 van at umarkila ng isang pangkat ng 3 tao upang palawakin ang kanyang negosyo. Iginiit niya na hindi niya sila babayaran sa ngayon ngunit naniniwala siyang matututo sila ng mahahalagang kasanayan sa buong proseso. Sa pagtatapos nito, ipinahayag niya na hinding-hindi niya hihilingin sa kanila na gawin ang anumang bagay na hindi niya gagawin sa kanyang sarili. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!